Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtataguyod, ang aming mga ginagawa ay iyong pangunahan, at sa iyong tulong ay iyong subaybayan upang lahat ng aming ginaganap ay sa iyo magbuhat at sa pamamagitan mo rin humantong sa wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Hordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Tayo pong lahat. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo at maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at tamakhamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Tugon. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Tugon. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, iba ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matawid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Tugon. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sinabi ng buong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan.
maghari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao ay dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa 3 araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad, sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Tayo po ngayon ay pumapasok na sa 40 araw ng paghahanda para sa misteryo Pascual ni Kristo sa mga mahal na araw. 40 days simula sa araw na ito. Kaya naman, sinisimulan natin sa pagninilay tungkol sa paninindigan kay Jesus. Paninindigan kay Jesus. Sabihin nyo nga po, paninindigan. Oh, maganda, no? Maganda sa simula pa lang ng ating paghahanda sa mga mahal na araw, tanungin ang ating mga sarili, paninindigan ko ba si Jesus? Maganda yan, ano? Kahapon ang dami natin, di ba? Siyempre, Ash Wednesday, no? Sa mga susunod na araw, tingnan natin, no? Maninindigan pa ba yung mga nagsimula? Madalas kasi tayo, no? Magaling lang tayo sa simula. No? Sa mga nagsimba kahapon, magandang itanong, no? Paninindigan ko ba si Jesus? O hanggang simula lang ako? Ganito din yung sinasabi ni Moises sa ating unang pagbasa. No? Balikan natin yung sinabi niya. Ang ganda ng sinabi ni Moises. Sabi niya, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. O malinaw. Malinaw ang sinabi ni Moises, nasa inyo, nasa atin ang kapasyahan. Tayo ang mamimili. Tayo ang magdidesisyon. Tayo ang magpapasya. Kung pipiliin natin, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Totoo naman. Totoo po na tayo ang magpapasya kung ano ang pipiliin natin sa buhay. Tayo ang namimili kung ano ang ating gagawin at gugustuhin sa buhay. Nasa ating mga kamay ang kapasyahan. Kaya kung naghihirap ka ngayon,
ay pasya mo yan, desisyon mo yan. No? Kung malusog ka ngayon, ay desisyon mo rin yan. No? Nasa iyo rin yan. No? Talagang ganun eh. No? Nasa kamay natin. Kaya nga magandang tanong, ano ang pinipili natin? Pero maganda ang babala ni Moises. Totoong nasa atin ang kapasyahan, pero ang kanyang babala, sabi niya, kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Malinaw ba yon? Kung pipiliin mo ang mahalin ng Diyos, kung pipiliin mong lakaran ang landas ng Diyos, mabubuhay tayong matagal at pagpapalain tayo. Ngunit, kapag tumalikod kayo sa Kanya, sabi pa rin to ni Moises, at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko na sa inyo, malilipol kayo. Talagang ganun. Kapag ibang Diyos ang sinamba mo, malilipol kayo. Talaga naman, no? Kapag ikaw ay humarap sa pagsubok, talagang masusubok ka kung sinong Diyos ang iyong kakapitan. No? Maraming nagipit, hindi sa Diyos kumapit. Saan? Sa patalim. Sabi ni ate kanina, Bombay. Totoo rin naman talaga. No? Talagang mapapakapit ka kahit kanino eh. 'Di ba? Yung mga napariwara ang buhay, bakit? Kanino kumapit? Yung mga naligaw sa buhay, kaninong landas ang tinahak? Ganyan eh. Kapag nahirapan na, kapag nasubok na, ano ang paninindigan mo? Samantala, sa ating ebanghelyo, una nang sinabi ni Jesus ang mangyayari sa Kanya. Sa pagsasabi ni Jesus, ang anak ng tao ay dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay siya, ngunit sa 3 araw, muling mabubuhay. Kumbaga, binibigyan ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patikim ng mangyayari bago pa ito mangyari. Di ba? Sinasabi na niya ang mangyayari bago pa ito mangyari. At dahil dito, sinasabihan niya ang mga alagad, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw, at sumunod sa akin. Kung tutuusin, hindi na kailangan pag-isipan pa kung ano ang dapat piliin ng mga alagad ni Jesus. Dahil sinabi na niya kung ano ang mangyayari. Binigyan na niya ng patikim itong mangyayari. Kaya hindi mo na kailangan pag-isipan. Alam mo na dapat ang piliin. Susunod ba sila o hindi? Papasanin ba nila ang krus o bibitiw? Diba? Kung alam mong magkakasakit ka, sasabihin ko na, yung kinakain mo, magkakasakit ka. Pipiliin mo pa bang kainin yan o hindi? Totoo? Diba? Ganyan tayo eh. No? Alam mo na yung mangyayari. Masisira ang iyong pamilya kung maghahanap ka ng iba. Maghahanap ka pa ba ng iba o hindi? Dapat sana hindi. Pero bakit yung iba, pinipili pa rin, kahit alam nilang masisira ang pamilya? Alam mong, pag ikaw ay nagbulakbol at hindi nag-aral, hindi ka makakatapos. Alam natin yun, di ba? Pero, bakit pinipili pa rin ng mga estudyanteng huwag mag-aral? Magbulakbol. Ubusin ang oras sa kung ano-anong bagay.
Tapos sasabihin mo sa huli, no, pinabayaan ako ng Diyos. Naghirap kami. Hindi ka nag-aral. Sabi na sa'yo, di ba? Pag hindi ka nag-aral, hindi ka makakatapos. Pag hindi ka makakatapos, mahirap ang buhay. Ganyan tayo di ba? Kaya nga pinapakita sa atin ng Diyos, ikaw ang mamimili. Kaya nga alam niyo po, kapag tumatanggap ako ng mga maglilingkod sa simbahan, yan, no? Dalang-dala na ako no? Sa dinami-dami rin ng mga lingkod na kinausap ko, na interview ko, sa una gusto nila, gusto nila. Maglilingkod ako, Father, kasi ang bait ng Diyos sa akin. Lagi kong tanong, talaga? Ibibigay mo lahat? Ay, opo, Father, lahat. Pag tinanggap mo, pag andyan na, pag tinatama mo, nagtatampo. Masubok lang ng kaunti, ayan, no? Nawala na sila. No? Nawala na. No? Ano ang paninindigan mo? Sino ang paninindigan mo? Mga kapatid, ngayong simula ng Kwaresma, hinahamon tayo ng ating mga pagbasa kung ano ang kapasyahan natin sa buhay. Paninindigan ba natin ang Diyos? Pipiliin ba natin ang kasaganaan o kahirapan? Papasanin ba natin ang ating krus o bibitawan? Ang lahat ng ito ay nasa iyong kapasyahan. Amen? Amen. Magsitayo ang lahat. Tinatawag tayo ng Panginoong Hesus upang sumunod sa Kanya, magpasa ng krus katulad niya at ihabilin sa Kanya ang lahat ng nagdurusa. Sa bawat panalangin, ating sasambitin, Jesus, loobin mo ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Para sa ating Santo Papa, ang kanyang kabanalan, Papa Francisco, naway patuloy siyang pagkalooban ng maawain at mapagpagaling na Diyos na mabilis na kagalingan sa kanyang karamdaman, manumbalik ang sigla at lakas ng kanyang katawan upang may pagpatuloy ang kanyang misyon at paglilingkod sa ating simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Bilang mga kasapi ng simbahan, naway maisabuhay natin ang diwa ng krus at maging handa magpakasakit para kay Kristo at sa Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Ang mga pinuno ng ating bayan, naway mahabag sa mga mahihirap at gawin ang mga nararapat upang puksain ang pangapi at pagsasamantalang nagaganap sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Ang mga nagdurusa, mga dukha, may sakit, may kapansanan at mga bilanggo, naway hindi mawalan ng pag-asa, bagkus ay makaranas ng nagpapaginhawang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Ang mga nag-iisa sa buhay, naway makatagpo ng mga taong handang dumamay sa kanilang mga problema sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Ang ating mga minamahal na yumao, maging ng kanilang mga naunang pumanaw na mga mahal sa buhay, naway makaisa ng Diyos sa langit sa magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan.
Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Diyos naming Ama, ang pagpapakasakit at pagkamatay ng iyong anak ang nagbigay ng buhay sa mundo. Tulungan mo kaming alalahanin ang kahalagahan ng mga krus at paghihirap, hindi lamang sa mabibigat na pagsubok, kundi maging sa mga pagpapasyang ginagawa namin sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Buksan ng aming puso, turuan mong mag-alam sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ng aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik, tungkuling na banal. Buksan ng aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay namin sa dambana ay nakahain, upang ang iyong minagandang loob na ibinigay ay aming maihandog sa pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Idinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon.
sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ng lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa piging mong banal, ang paghahaing ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya rin nawang laging magdulot ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang namubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng